Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Wonder Vlogcaster. Ngayon ay araw ng linggo at alam natin na itong araw para sa ating Panginoon. Hopefully nagsimba na yung iba at yung hindi pa ay maaari tayong magsimba mamaya. Pero anyway, may maganda tayong pag-uusapan ngayon mga ka-Wonder. Pag-usapan natin itong Chinese telecommunication or telco na naka-situate o nakalagay dito mismo sa loob ng vicinity ng Camp Aguinaldo. Wonder Vlogcaster. So yun nga mga ka-Wonder, no? Magandang araw sa inyo. Pag-usapan natin itong Chinese telco na inilagay dito sa loob ng Camp Aguinaldo. Camp Aguinaldo is a military fortress. Alam natin yan. At when it comes to military fortress, of course, they are part of defense. At alam na natin yung mga disputes natin dyan, dyan sa dispute waters sa West Philippine Sea, specifically with China. At doon pa itinayo mismo yung kanilang itong telco na Chinese telco sa loob ng Camp Aguinaldo. Tataka na ako mga ka-Wonder. No? Ano ginagawa ng Smart? Kahit sabihin natin Globe. Smart is a Philippine-owned telco, no? Na subsidiary yan ng PLDT, which is talagang Pinoy. Bakit hindi yun ang inilagay doon? May problema ba sa signal niyan? I don't see any problem with Smart. Ano? Kasi gumamit po ako niyan dati. No? Ako po yung nagdo-dorm pa. Nag-aaral ako dyan. No, ginagamit ko siya kasi sa umaga nag-aaral ako, sa gabi nagtatrabaho po ako. So, wala ako nakitang problem ng Smart. O Smart, baka naman I'm using PLDT po kasi fiber, kaya malakas yung ating signal sa ating pagpo-vlog, wala akong problema. Wow! Bakit hindi tower o cell tower ng Smart ang inilagay? Bakit itong Chinese? Well, alamin natin yung background. Na tungkol sa kaalaman based on my research. The Armed Forces of the Philippines, AFP, nagkaroon sila ng pirmahan o ng kasunduan na tinatawag nating MOA or Memorandum of Agreement. Noong, anong taon kaya itong telco, Chinese telco na ito na inilagay? May idea na kayo dyan mga ka-Wonder. 2019, 2019 with Miss Latel. This is a third telco which later became yung sikat ngayon, yung Dito Telecommunity, no? Allowing telco to build its communication facilities in military camps and installation, no? Mamaya later on malalaman natin yung mga as we progress sa ating pinag-uusapan. Ano ba yung mga nakakabahala dito, no? At bakit ano yung rason kung bakit nilagay? So dito is a part owned, no? 40% mga ka-Wonder. 40% part owned by who? By what? By China Telecom. Oh, no. Ang China Telecom or a state-controlled Chinese telecom company, and the deal explicitly raised questions about China involvement. Bakit may Chinese involvement dito sa ating telecommunication? Bakit hindi ba pwedeng Smart or yung Globe? No? Sabihin na natin kay Globe. Matagal naman na yan dito eh. Although, Globe is, I heard, no, owned by Ayala. But parang meron siyang pagka-Singapore also part na ganyan. No? I'm not sure about that. Pero ang Smart is Filipino-owned. Bakit hindi yun ang inilagay? Ang rason ba ay dahil mura? No? You will compromise the price over security? Na we will pay much higher or much bigger kung na-compromise ang ating security, mga ka-Wonder, kahit in a rational, no, capacity ng tao magrason, na kahit siguro yung pinakamangmang magsasabi na, oo nga no, bakit pinasok niyan ang Chinese telco? Alam na natin na may dispute tayo sa kanila. The MOA states that the sites must not undermine the operations of affected AFP units. Of course, sasabihin nila yan.
not undermine, hindi raw mababawasan yung mga operation, no, ng AFP pag nilagay daw itong Chinese tower o yung Chinese telco dyan. Kasi maglalagay dyan ng telecommunication devices or yung mga para nakikita natin dyan sa kalsada na site o tower. Yun po, no? Para mag-bounce ng signal at maka-receive. So, hindi raw yun makaka-apekto o makaka-undermine sa operation ng AFP. So, sasabihin nyo yan. No? So, AFP says that there are very low, sabi ni AFP, security risk and allowing telco towers inside military camps enables better inspection. We could have unannounced inspection. We could inspect them at midnight, according to the AFP Chief General Gilbert Gapay. Very low daw ang risk. Yun ang opinion niya. Pero ako po'y may opinion, ano? Sasabihin ko mamaya after ko babasa ito muna. There is a statement by AFP spokesman Major General Edgardo Arevalo that the planned towers would not be placed in the heart of the camp. Hindi raw naman ilalagay ito sa gitna ng kampo. Doon siya nilagay. Nabasa ko na ito sa mga outskirts, no, ng Camp Aguinaldo. Sabi rito, but rather at the outskirts, ito nga, of the reservation. One publicly reported site count as February 21 na, 19 pa ho ito inailagay, and 21 na, dito identified 5 tower sites in Camp Aguinaldo. Meron na pong 5. No? Yun po yung nakapag-isip bakit inalaw itong Chinese-owned telco na to, na mailagay dyan sa loob. So, well, ang purpose ng AFP, of course to enhance yung communication, no? Yung signal, yung reception, malinaw at malakas. So, one major purpose nga is improve cellular or telecom coverage in and around the camps. Especially since military camps are sometimes in areas with weak telecom infrastructure. May mga spot na mahina yung signal, no? Another reason given, security of the towers themselves. The AFP noted that the towers in remote or conflict-prone areas are often attacked, for example, by insurgent, and placing them inside military camps provides protection. Yun po yung mga rason daw. Madalas daw inaatake, no? Itong mga conflict-prone areas. So sa MOA nila, the military can possibly co-locate its future telecommunication sites with the telco sites, halimbawa yung mga sharing infrastructure. So ano naman po ang concern nito? Totoo bang merong itong concern based dun sa mga ilang personalidad na umalma? As I saw, nagdumaan sa aking Facebook wall, itong si Senator Raffy Tulfo ay kinu-question itong nasa Camp Aguinaldo, no? Na matagal na pala yan tinanong. Ang sabi, babalikan ko po kayo, ganito, ganyan. Ngayon, hanggang ngayon, hindi pa rin siya naaalis. Ganun pa rin, sabi ni Senator Tulfo, ganun ba isasagot ko sa akin? Babalikan ko po kayo, ganyan. So, bakit hindi pa rin yan inaalis? So, ano mga security concerns niyan? Sabi rito ng mga critics, including former justice and lawmakers, say that allowing a telco partly owned by a Chinese state company to build towers inside military installation raises espionage. What? Yung pag-i-spy. Posible po yan, mga ka-wonder. Sovereignty risk. No? Halimbawa, the Chinese National Intelligence Law, sabi nila, any organization or citizen must cooperate with state intelligence work. Sabi nila, critics see that a potential path for Chinese government to access the infrastructure. Alam niyo po mga ka-wonder, naniniwala ako na may katotohanan to. I used to work for international telecommunication. Alam na naman natin kapag nag-work ka sa call center, maraming mga accounts diyan. May telco, may banking, no, may mga hotels, may mga pharma, no, yung mga medical, marami. Travel, at isa diyan itong telco. I worked for several telco companies internationally. Offshore sila. Dito sa Pilipinas yung mga call centers. At one time, I had
report coming from one of the clients na yung isang cell site tower na itinayo next to his house na kino-complain niya lagi, no? Ang sabi niya, parang lagi raw, sabi niya, parang may electromagnetic, some kind ng interaction lagi sa mga gamit niya, no? At ito po yung nakakabahala. Sometimes, tumatawag sa kanya sa phone, o tumatawag siya, nakakasagap siya ng third party. Nag-uusap sa kabilang linya, na hindi niya alam kung sino. Sometimes, ang lingwahe daw ay foreign. Itong kausap ko, English yung usapan namin, hindi ko nasasabihin kung anong telco ito, kung anong international o foreign telco ito, kasi siyempre, we need also to protect the company. Pero English yung usapan namin. So, sabi niya nga yun, na naririnig niya, nare-receive niya, may reception ng foreign language or sometimes English din, na doon pumapasok sa kanyang signal, sa kanyang linya, sa cellphone niya. So, yung sinasabi rito na risk na masasagap yung informasyon na pag-uusap ng Intel or pag-uusap dun sa loob ng Aguinaldo, I think that's possible, mga ka-wonder. No? Kasi based on my experience. So, sabi rin ni former Supreme Court Justice Antonio Carpio, putting a tower inside of the military camp, it's like allowing China to put a listening device in your conference room. Oh, totoo po yan. No, parang nakikinig sila. Nakita natin sa movie na yung mga Chinese dyan, nandoon sila sa kanilang room, no? Whatever you call that, operation room, function room, na parang naririnig nila yung usapan. Although that's a movie, but pwede yun. Kasi na-perceive din naman ng mga director yan based sometimes on the original or true story na talagang nangyayari. So yan ang sabi ni Supreme Court Justice Carpio, na which is, I agree, mga ka-wonder. Comment down below, mga ka-wonder, kung kayo po ay nag-work sa call center, na telco ang hawak nyo, or may experience kayo kahit na hindi call center, na naniniwala kayo na this is possible. So technical concerns include the co-located base transceiver stations, or yung BTS, inside military camps might give opportunities for man-in-the-middle attacks, or for the telco hardware to be used, monitor, or interfere with communications. Doon sa isa kong channel, no, na medyo inisa ko na lang dito. Ang hirap kasi marami kang channel, ano? So inisa ko na lang. Napag-usapan doon yung NGCP na isang contractor na may hawak ng power source, if I'm not mistaken, ano? Na sila ay may hawak, na ito rin ay Chinese-owned. Na nasasabi ron na yung software o whatever device yung nasabi ko doon o na-research ko is pwedeng, actually yung kuryente natin pala, this talks about yung power pala, yung kuryente, na pwedeng i-off daw ng China from there, sa kanyang lugar, na ginagamit natin dito. So the same thing, mga ka-wonder, no? Parehas din ang ating pong pinag-uusapan dito. So yun po yung mga sinasabing technical concerns. And in August 2023, si Senator Mig Zubiri, no, flinag niya itong cell tower na owned by Chinese companies within Philippine military bases. Sabi niya, he would ask the AFP to remove them. But until now, I think, wala tayong nakikitang concrete na balita na tinanggal ito. At ang tanong, bakit Chinese talaga? Hindi ba't nila pwedeng kontratahin yung Smart or Globe? Doon ka rin magtataka eh. At kailan ito itinatag? Ang term kasi, kailan to issue ang term eh. 2019. That was the time of Duterte, where he actually shut the door from the Americans and he opened the door for the Chinese and Russians, parang ganun. So yun po yung nakakabahala dito, mga ka-wonder. At ang daming problema nitong bansa natin. Yan po isa sa nagagalit ng mga taong bayan. Totoong taong bayan, kasi minsan ginagamit nila yung taong bayan at they are just referring doon sa kakapiranggot. Taong bayan na raw yun. Ang totoong taong bayan is yung majority. At ang totoong taong bayan is yung may concern sa bayan.
Hindi lang concern sa isang tao na ipinaglalaban niya yung sarili niya at yung pwesto na gusto niyang upuan, yung kapangyarihan. Hindi po yan mga totoong taong bayan. So sabi rito, was the specific tower in Camp Aguinaldo built and when? Wala pong wala pong specific na report dito sa atin, pero nabasa na natin sa una dahil nga ito dun sa mga weak cell sites o mga spots, no? At ito ay na-built noong 2019 and as of 2021, ito pong dito ay may 5 tower sites inside Camp Aguinaldo awaiting go ahead for construction. At dapat ipatigil na to. Kung this still awaits for a construction, dapat ipatigil na, no? So likely the towers are, at least the agreement is from 2019 and onwards. Yan po yung nangyayari. So, posible ba? Ito po yung tanong. Posible bang ma-intercept or ma-leak yung mga information, military information to China? The answer is, from a technical or logical standpoint, the answer would be yes. And that is based on my experience as well. And based on, of course, dun sa mga eksperto sa telco, tell me if not. No? Kung sasabihin nyo hindi, niloloko nyo yung sarili nyo. But the answer is yes. It is possible in the sense that any telecommunications infrastructure, especially inside sensitive locations, like Camp Aguinaldo, carries risks. If telecom gear is compromised, like yung mga hardware, yung mga firmware, network architecture, access control, then data interception or eavesdropping becomes a risk. Delikado po ang ating bansa. Dami nating dapat ayusin, mga ka-wonder. Napakabigat suliranin. Kagagawan din ng ating mga kapwa Pilipino. Lalo-lalo na yung mga uhaw na ahaw sa kapangyarihan. They don't care. Ito nga mga project lang, basta lang makapag-proyekto ghost pala. Some of them, hindi pa nga naumpisahan. Dahil dun sa salapi, gahaman. Dahil sa ganid ng pera. Sobrang sama ng mga tao, mga ka-wonder, dahil yung pera, pinasasama sila. So, but the military AFP maintained that controls are in place. For example daw, yung MOA clause, that devices, equipment shall not be used to obtain classified information. Of course, sasabihin yan. Yan ang laman ng MOA. Hindi namin kukunin na classified yung information nyo. Walang makukuha dyan. Natural. Pero, in a standpoint, technical and logical, no? Dun sa mga nakakaalam, especially sa telco, the answer is yes. There would be a big possibility na makakakuha sila. Makakasagap sila ng information. Gaya nga nung sinabi ko sa yung example coming from my client before when I was working for a telco company. Ang iniisip kasi natin dito, mga ka-wonder, hindi yung critic, hindi yung opinion mo. Ang hinahanap natin dito, mga ka-wonder, ay yung possibility na maaring ma-intercept yung mga sensitive, yung mga classified information na hindi dapat malaman, especially ng China. So even though na wala naman public confirmation, no, na case ng Chinese espionage, alam nga naman, aantayin pa natin na may ma-reveal tayo. No, kaya nga from the word espionage, talaga nag-iingat na hindi matrace at hindi malaman. Based on the assessment na aking nag-gather dito, yung possibility daw ng information interception exists in principle given the nature of telecom infrastructure and involvement of Chinese state-related company, but may conjunction agad. In practice daw, ng AFP claims ng safeguard, no, nag-iingat daw yung AFP, and sites are not centrally in the heart of operations. So parang low, may sinabi silang risk, low ang risk na sinabi nila. No? But still there is risk. Yung ang hinahanap kasi natin dito yung potential, yung possibility. Yun nga sa sinabi ko sa inyong opinion. Because of the sensitivity, military headquarters, etc., many observers believe the placement was a bad choice. From a risk management standpoint, even if everything is above board. No? So, might as well agree with the opinion nila Tolentino, nitong mga
hindi pro-China. Except lang kung pro-China ka, if you are pro-China, of course, you will just let this stay there. Pero tama yung sinasabi ng Senator Tulfo nila Mig Subiri. This is alarming. And these sites, kung may ongoing pa dyan, huwag na ituloy. At yung mga Chinese dyan na telco, dito ay tanggalin na po, mga ka-wonder. Yun lang po ang opinion ko. And I agree with the opinion of the senators and other personalities in politics, in economy, na dapat alisin itong Chinese telco sa Aguinaldo at sa mga sensitive areas where they can intercept sensitive information sa ating bansa. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder, and don't forget to give me a thumbs up if you like this video para i-introduce ni YouTube. And of course, please share this video para malaman nila itong nangyayari na meron palang cell site dito na tower ng telco ng China sa loob ng Aguinaldo. And of course, don't forget to subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang pagsuporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless. Wonder Vlogcaster.